buhay na liwanag. In Psalm 62, 1-12, atin pong narinig kanina na ang salmista po ay may sinasabi at ang salmista ay sumulat po ng mga awit at dito po makikita yung saloobin ng isang manggagawa ng Diyos sa harap ng kanyang Panginoon. And the psalmist, mga kapatid, in verse 1-4, makita natin dito, the psalmist declare his soul's rest in God, recognizing Him as rock and salvation. Kanya pong dineklara na wala ng ibang muog, bato, kaligtasan, meron siya kung hindi mula sa ating Diyos. He expresses concern over malice and deceit of others who seek to harm him, describing them as tottering wall or fence. Ang sinabi, mga kapatid, ng psalmista, bagamat ang Diyos ang kanyang muog, kalakasan, meron po mga tao na nagwiwika sa kanya at kanya sinisiraan po siya, mga kapatid. Ngunit kanya pong sinabi na ang kanilang buhay, mga kapatid, ay para lang, mga kapatid, mga bakod na umuuga na, mga bakod na babagsak na, at mga bakod na tila hindi po magtatagal, ito'y tutumba po. Verse 5-8 of Psalm 62 continues. The psalmist reiterate his reliance in God. Inulit po, mga kapatid, ng mananampalatayang ito na umaawit sa Diyos at gumagawa ng mga awit para sa Diyos na buhay, ang kanyang tiwala sa ating Diyos, emphasizing His role as His rock and salvation and refuge, takbuhan sa panahon ng kagipitan, kaligtasan sa panahon ng kahirapan at problema, muog, tanggulan. He encouraged others to trust in God. Sinasabi niya ito upang tayo makarinig nito ay magkaroon ng lakas ng loob para masubukan din kung gaano katotoo ang kanyang sinabi na tunay ngang maaasahan ang ating Diyos na buhay sa gitna ng problema, sa gitna ng mga tinatawag suliranin, nariyan ang ating Panginoon. He encouraged others to trust in God at all times, pouring out their heart on Him. A hand clap of praise once again to the Lord. Dito po, mga kapatid, in verse 9-10, the psalmist continues and gives contrast to the insignificance of human power and wealth with God's enduring strength. Pinakita ng Diyos ang kaibahan, mga kapatid, ng mga panandaliang mga ginagawa ng mga taong nasa posisyon, panandalian. Hindi po yan pangmatagalan. Siguro 4 years, uupo sa posisyon, hahawakan ng pondo na may pondo, at ito'y gagastusin na parang kanya yung pondo, mga kapatid, at ito po'y mawawala. As compared, mga kapatid, sa estabilidad ng ating Diyos, sa pag-asang meron tayo sa ating Diyos, God's enduring strength, warning against placing faith in such things. Huwag tayo, mga kapatid, mababaling yung ating atensyon, bagamat darating ang mga tinatawag eleksyon at pagboto at pagpili ng mga taong iluluklok sa posisyon. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sila po'y maluluklok sa panandalian ng panahon. Sabihin mong 6 na taon, 4 na taon. Sabihin mo, sige, magpapa-re-election, tatagal. Pero hanggang sabihin mo, umabot na matagal na panahon, hindi siya hanggang habang buhay doon sa kanyang posisyon. Ang Diyos, mga kapatid, iba po. Ang Diyos, mga kapatid, siya po lumikha ng lahat. At ang sabi, mga kapatid, ng Biblia, nung nilikha niya lahat po ng estrelya, hindi pa nga mabilang-bilang ng tao, binigyan niya lahat ng pangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siya lumikha. Kaya, mga kapatid, yung mga taong naluluklok sa posisyon, kapahintulutan rin yan ng Diyos. At yung mga taong nailagay sa posisyon, nawala sa posisyon, pinalitan ng bago. At sa Pilipinas, uso po yung pamilya. Yung pamilya, mga kapatid, yung tatay naging senator, mamaya yung asawa, tapos yung anak. Tapos baka sakali, mga kapatid, itong eleksyon na to, may magkapatid pa mananalo. Nakakapagtaka, pero totoo.
Hindi ko maintindihan. Isa nga lang na miyembro ng pamilya malagay sa Senado, okay na, di ba? Baka sakali itong taong ito, meron pa magkakapatid na makaupo sa Senado. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi man maintindihan ng tao, pero sasabihin ko pansamantalang lang po yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil kung ikaw'y umaasa sa mga handouts ng mga taong ito, kahit pahintulutan ng Diyos, kaya po naupo sa posisyon ang mga maiboboto sa darating na eleksyon. Ang prayer ko mga kapatid, tayong mga binago na ng Lord, mga mananampalataya ang Panginoon, iboto natin yung may takot sa Diyos. Iboto natin yung mga taong hindi magnanakaw ng pera ng bayan para lustayin ito sa kawalang katapusang paglulustay ng pera ng iba. Sana mga kapatid, bumoto tayo ng mga taong may takot sa Diyos at may respeto sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Panandalian lang po ang umasa sa tao. Bibigyan kanya ngayon, pero kinabukasan, wala na po yan. Dahil may limit lang po ang ibibigay niya sa iyo. Pero ang Diyos mga kapatid, wala ka nang hahanapin sa Kanya. Binigay niya lahat. Narinig niyo ko? Hindi pa natin hinihingi, binigay niya na sa atin. Ano po yun? Kanyang buhay. Incarnation, ang Diyos naging tao. He died for you and me. Kaya kung meron man ikaw, hindi tatalikuran, ito ang ating Diyos. Kasi kung sasabihin mo, I love you so much na tao, at hindi mo minahal ang una ang Diyos na lumikha sa iyo, your love is misplaced. You don't know true love. True love, mga kapatid, is when you love someone because it was first God who first taught you how to love. Hallelujah. Natuto kang magmahal ng iyong kapwa dahil una ka munang minahal ng Diyos na buhay at tinawag rin sa pangalang pag-ibig. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. In the book of Psalm 62, 1-12, primarily connects with God's light through the themes of rest, hope, and trust. Nagliliwanag ang Diyos sa Kanyang pagiging takbuhan natin, kapahingahan ng ating kaluluwa, pag-asa at tiwala. Sa panahon na ikay gulong-gulo, hindi mo naman titingnan ng iyong asawa, hindi mo titingnan ng iyong boss, hindi mo titingnan ang kung sino-sinong hinihingan mo ng tulong. Tumitingin ka dun sa Kanya na lumikha sa atin. Sa Kanya na nakapagbibigay ng kapayapaan. Yes, nakakapagbigay ng kapayapaan minsan yung nasubukan nyo na ba mga kapatid yung masarap na kinakain sa mall na taho na malamig tapos may ice cream pa. Na kanina medyo nainitan ka pero nung uminom ka noon parang nagkaroon ka ng comfort. Kasi yung iyong chemical na nasa isip mo nagbibigay sa iyo ng satisfaction na nagsasabi, masarap ang iyong kinakain. Nag-i-enjoy ako. Merong pong, there's that something within us that tells our brain, this is okay. Masarap ang aking kinakain. Pero sabihin ko sa iyo mga kapatid, mamaya mga kapatid, pag dighay mo, sasabihin mo, teka, wala na. Gusto mo uminom uli, babayad ka uli. Pansamantala lang, mga kapatid. May problema ka, anong ginagawa mo? Gumagawa mga kapatid ng mga bisyo, nagbe-vape, umiinom, ano pang ginagawa para patunayan na siya ay isang tao na sa tingin niya siya yun. Umiinom mga kapatid, naninigarilyo, nagbibisyo, etc. Panandalian lang. Pagdating ng panahon, haharap tayo lahat sa Diyos. Wala na pong pagbabalat kayo ron. Ika'y haharap sa Diyos kung sino ka. At sana pag humarap tayo ron, ang dugo ng Panginoon ay sumasa atin para hindi makita ng Diyos yung kasalanan ating nagawa. At sa mga born again, maganda ang nangyari sa atin. Yung blood ng Lord nakapatong sa atin
at hindi makita yung kasalanang ating nagawa sa Kanya. Dahil pinatawad niya na tayo at niligtas pa tayo. Tunay nga siya'y ating muog. Tunay siya'y ating tanggulan at tagapagligtas. Hallelujah. In God's power and mercy, there is rest, hope, and trust. The psalmist find refuge and salvation. Amen. In God, recognizing as the source of all good and ultimate rewarder. Sasabihin ko sa inyo kung paano kayo kumakapit tuko minsan sa trabaho at sinasabi mo, hindi ako pwedeng umabsent, hindi ako pwedeng lumiban, hindi ako pwedeng maging late dahil itong aking boss mahigpit, hindi ako sasahuran. Mga kapatid, mga kaibigan, subukan mo ang Diyos. Kung ang Diyos tunay mong pinaglingkuran, kung ang Diyos tunay mong pinagkatiwalaan, darating ang panahon at hindi makalulusot sa atensyon ng Diyos yan, gagantimpalaan ka ng Diyos, that rewarder of every faithful people on this earth. Woo! Hallelujah! Kung yung amo mo, mga kapatid, na, anong tawag doon? Tindi nung swelas ng iyong sapatos sa pagbigay sa iyo ng increase. Pero binabayaran pa rin ang iyong sahod. Ang Diyos ba na pinaglilingkuran natin? Sasabihin na sa atin lang, sige, tiway. O ano lang yan, basta maglingkod lang kayo. Akong bahala sa inyo. Salita lang ba siya? Darating ang panahon, Kanya pong babayaran at bibigyan tayo nung nararapat. Kaya magpakatapat tayo mga kapatid, mga kaibigan. Meron tayong Diyos na maaasahan. Ang Diyos na ang pangalan Jesucristo. Hallelujah. Mga kapatid, this aligns with the biblical concept of God as the source of light. Siya nga po ang tunay na pinanggagalingan ng liwanag. When we talk about live the light, paano mo maisa sa pamuhay yung buhay na liwanag sa buhay mo, kapatid, kaibigan? Galing po sa source ng tunay na liwanag. Walang iba mga kapatid, kundi ang Diyos. It illuminates the path and bringing hope in time of darkness. Ang Panginoon, siya pa rin ang tunay na pinakamaliwanag sa lahat na pinanggagalingan ng ilaw at kaliwanagan. At siya po'y nagbibigay niyan sa panahon ng matinding kadiliman. Mga kapatid, do we have to wait for dark times to turn to the light? O kailangan ka pa ba dumaan sa matinding problema at makita mo na wala ka ng pag-asa kaya tsaka ka babaling sa liwanag? O mga kapatid, sa Juan 8:12, John 8:12, it says, Jesus said, I am the light of the world, and who follows me shall not walk in darkness, but have light of life. Woo! Hallelujah! Gusto mong wag kang mapahamak, gusto mo ikay mapunta sa tama, sumunod ka kay Kristo. Our Lord draws analogy between the physical light of the sun, amen, and Himself as the spiritual light of the world. Kung gusto nating tingnan na may liwanag naman talaga ngayon physically, ay tumingin ka lang sa araw na nagbibigay liwanag rin naman. Pero tatandaan natin mga kapatid, meron pong lumikha niyan. Doon po sa mga nagmamagaling, nagiging matalino, at sinasabi, bigla na lang niya sumulpot. Kasi mga kapatid, gusto niya, mas matalino pa siya sa Diyos. Kaya sinabi niya, walang lumikha. Basta sumulpot na lang yung araw para magbigay liwanag. At para kang naniwala, mga kapatid, na yung hawak mong libro ay walang author. Basta lumabas na lang ang isang aklat na sa kanyang sariling lakas na walang sumulat. Ganyan po ang tao na naniniwala sa mga bagay, mga kapatid, na napakaganda sa paligid na nagsasabi, walang naglikha nito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. May lumikha niyan, mga kapatid. Walang iba kundi ang manlilikha, ang Diyos. Sinabi po rito, our Lord draws analogy between the physical light of the sun and Himself as the spiritual light of the world. John 9:5 confirms the verse that says, as long as I am in the world, Jesus says, I am the light of the world. Hanggang ako'y nasa lupa, ako'y liwanag ng sanlibutan ito. Somehow the Lord Jesus delegates this function to the disciples and the believers. In Matthew 5:14-16, at ito po yung tema natin, mga kapatid,
Meron po tayong outing. At yung outing natin, mga kapatid, ay bagamat Olympics ito, ang tema natin is still living the light. Na yung ating buhay, mga kapatid, ay magliwanag sa madilim na sanlibutan ito na ating nilalakaran. Matthew 5:14-16 says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden." Hindi pwedeng itago ang liwanag, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa atin. Nor do light a lamp and put it under the basket, but on a lampstand. Ilalagay dapat, mga kapatid, ang kandila o ilawan sa lalagyan nito upang magbigay ng liwanag, and it gives light to all who are in the house. Verse 16, "Let your light so shine before men, that they may see how your good works and glorify your Father in heaven." O church, atin raw pong ipakita, mga kapatid, na tayo nagliliwanag, at yung mga good works dito, hindi po yung mga mabubuting gawa na galing po sa atin. Sinabi po sa Lumang Tipan, ng mabubuting gawa ng tao ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yung ating mga kabutihan sa ating sariling lakas. Bumuti lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo bumuti. Dahil din sa Kanya. Because of God's grace, we are able to be holy. Amen. Akala natin dahil sa ating kagalingan at kabutihan, hindi po. Pero mga kapatid, ano yung sinasabi rito? That men will see good works. Ito po yung the gospel. Na makita sa atin yung liwanag galing kay Kristo, na tayo'y binago ng Panginoon. Kung asan ka ngayon, sinasabi mo, hindi dahil sa aking kagalingan ito, dahil sa Panginoon na nag-promote sa akin, kaya ako narito. Kaya ako buhay dahil sa Panginoon. Kaya ako ganito dahil sa Panginoon. Marami nagsasabi, ganito nga, ang dami ko ng utang. Narimata yung ganito ko, ganito, nagkaroon ng problema. Minsan kasi yung iba, ayos lang eh. Maganda kita, mukhang yumayabong. Kala naman nila, tama na yung ginagawa nila. Now, yung mananampalataya naman, dumadaan sa matinding pagsusubok, yung mga kanilang negosyo, minsan di nagsasucceed, naririmata yung mga bagay-bagay, at nangyayari po yan sa Christian at sa mga hindi mananampalataya. Nangyayari po yan. Ang tanong, pag nangyari yan sa'yo, asan ang tiwala mo? Nauuga ka ba? At sinasabi mo, kahit mananampalataya pala, magkakaganyan pala di tatalikod na lang ako. Ay, nauga ka na agad. Nawala yung tiwala mo sa Lord. Kasi yung subok ng tiwala mo, sa panahon na parang wala ka ng dahilan magtiwala sa Lord, yumayakap ka pa rin sa Panginoon. Yun ang tunay na tiwala. Na kahit na sinasabi yung mga, nagkamali ako dati, ang sabi ko ay Hagay, it's in the book of Habakkuk. Ang sabi po ron yung mga puno ng igos, puno, mga kapatid, na dapat namumunga sa panahon, hindi namunga. Ano na ang gagawin mo? Ang sabi ni Habakkuk, ako'y magtitiwala sa Panginoon. Yung mga bagay-bagay na hindi na, yung mga batis, wala ng tubig, yung mga ganito ganyan, walang mangyayari, yung mga bulaklak na puno, hindi namumulaklak, puno lang siya, walang bunga. Anong gagawin mo? Ang sabi ni Habakkuk, anong mangyari? Magtitiwala ako sa Panginoon. Anong mangyari Yun ang tama. Light up your heart through prayer. Gusto mo, mga kapatid, yung buhay natin, yung magliwanag sa madilim na sanlibutan, manalangin raw tayo. Lumiwanag raw tayo sa prayer. Alam niyo, mga kapatid, natutuwa ako, every Friday, meron po tayong prayer time. It's a virtual prayer time. Anyone can join. Professionals can even join
because we start 8:30 in the evening every Friday. So everyone who joins will have the opportunity to pray and thank the Lord. Amen. And para raw po tayo magliwanag, ay kailangan pala tayo mag-pray ng patuloy. Pour your heart to God. Sabi po sa Psalm 62 verse 8, ibuhos raw natin yung nararamdaman natin na kakalagay sa ating puso sa harap ng Panginoon. Especially when we're overwhelmed. Sa panahon na tayo po ay nararamdaman natin na parang tayo mag-isa lang, pakiramdam natin tayo ay kailangan ng kalinga, atin pong ibuhos ang ating pong nararamdaman sa Lord. As He is our refuge. Siya naman po ang ating tanggulan, takbuhan, at kaligtasan. Take your anxieties to Him. Sabi po sa Philippians 4:6-7, na tayo raw po'y manalangin. Hallelujah. Wag raw po tayo matakot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Nakikinig ako mga kapatid ng yung usapan sa politika, at gusto ko lang sabihin sa inyo na yung akala nating superpower, hindi po superpower. Pero gusto ng bansang ito, pakita superpower siya. Yung mga barko natin maliliit, ginigit-git ng mga barko, mas malaki kasi yung barko nila eh. At ang sabi nung isang Vatican na author, nagturo na matagal sa China at sa Hong Kong, at ngayon nakatira na sa California. Ang sabi niya, ang mga leaders ng bansang ito, mula pa kay Mao Zedong, kay Deng Xiaoping, kay Hu Yaobang, hanggang kay Xi Jinping, nabubuhay po sila sa takot. Hindi lang po takot, paranoia. Naintindihan nyo? Kasi ang China po mga kapatid, sabi po nung aking pong napakinggang lecture, ang China raw po kasi gusto nila pagtanggol yung kanilang pamamaraan ng gobyerno. Communism. At kahit saan sila magpunta, bagamat ikubli nila ang kanilang plano or magpakita sila na parang kapitalista na rin sila, na parang democracy na ang kanilang pagnenegosyo, ang kanilang, of course, yung China po kasi kontrolado ng ilang porsyento lang ng mga, ang tawag po ay the People's Liberation, PLA. PLA po yun. Yun po yung parang ilang porsyento lang kumukontrol sa buong China. At ang kanilang pamamaraan ay ipaglaban yung komunismo. At alam natin ang komunismo ngayon ay isang patay na ideology. Pero ang China pa rin ay tinataguyod ito. Kaya gusto niyang talunin lahat na hindi communist, lalong-lalo na ang Amerika, na alay naman po ng Pilipinas. Kaya nadadamay raw tayo. Kaya sinasabi ng China, wag raw tayo maglaro ng apoy. No? Kasi ang naglalaro raw ng apoy, nasusunog. Kasi natatakot po sila. Gusto nila kunin ng Taiwan, right? Pero pag nakuha nila yan, example, gusto pa nila kumuha ng iba pa. Hindi matatapos kasi yung kanilang agenda, yung komunismo, mabuhay uli sa pangunguna nila. Pero yung leader nila, takot. Pastor, bakit mo sinasabi yan? Kasi ayaw po nilang mapalitan. Kasi pag napalitan sila, bago na namang leader. Nakukuha niyo mga kapatid? Makikita niyo naman sa history mga kapatid, lahat po ay pinapapatay ng leader pag ayaw pong sumunod sa kanya. Cultural Revolution, Mao Zedong, etc., famine. Famine kuno, pero yung po ay man-made. Ang dami pong namatay. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Meron pong bansang tinatawag, pero ang leader niya, paranoid. Takot na takot, matanggal sa posisyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi po nung lecturer, China is a superpower that is not.
Di ba alam natin ang China superpower dapat? Pero dun sa author, yung in-interview na yon, ang pangalan ay Frederick Rickover yata, yun ang pangalan. China is a superpower that is not. Are you afraid? Natatakot ka rin ba? Sa iba namang bagay, sa iba namang mga pinoproblema mo. Sabi ng Philippians 4:6-7, be not anxious. Huwag kang matakot. Sige, sabihin natin sa ating katabi, huwag matakot. Sa Bible po galing yan, Philippians 4:6-7. Sabi, be not anxious in prayer and supplication with thanksgiving. Make your requests be known to God, and the peace of God, which pass all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ, our Lord. Ano raw? Pag tayo nanalangin at alam niyo yung supplication, nananalangin ka para sa kapwa mo. Hindi lang puro Lord, ako, hindi. Pinapanalangin pamilya mo, pinapanalangin bayan mo, yung kapwa mo, yung kabanggaan mo, pinagpe-pray mo rin. Supplication po tawag doon. Prayer, supplication, and what? Thanksgiving. Magpasalamat tayo. Lord, salamat. And I'm so happy to see mga kapatid, yung ating mga kapatid na long time no look. Nakikita ko sila rito. I'm very happy. Palakpak. Oh, pagpapala. Supplication, thanksgiving, at lahat raw po ng ating mga saloobin, ilapit natin sa Panginoon. At pag ginawa natin yan, katakataka pero totoo, mag-overtake yung ating puso, isipan ng kapayapaan. Kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. When we pray, there will be more ripples, more circles as God turns your prayer into a prayer ministry. Pag tayo pala nananalangin, natuto na tayo yung pananalangin natin, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy, tapat na prayer, ito po'y parang alon na maliliit. Nakakakita na ba kayo sa ilog, magtapong kayo ng bato? Meron pong ripple, merong alon na parang, ito'y makikita nyo yung bilog. Nagawa dahil yung bato na tinapon nyo sa gitna. It's like prayer that affects you, affects your family, affects your small group, affects your church, and affects your community. Nakakukuha nyo? Pag tayo pala nagpe-pray, apektado tayo na nagpe-pray, pamilya natin, yung grupo na sa ating pong trabaho, that's a small group. Yung sa ating basketball, makakabarkada natin, kalaruan natin, yung ating mga katses, yan, it's a small group. Yan, naabot po yan ng prayer natin. Mga alon, umaabot doon. Tapos hindi lang tumitigil doon. Umaabot pa sa church natin. Praise God. At lalagpas pa ron, komunidad pa. Inaabot ng prayer. Lumiwanag, mga kapatid, tayo sa prayer. Pangalawa, mga kapatid, is light up your mind with God's truth. Light up your life with prayer. Light up your mind with God's truth. Ano yung linalagay mo sa iyong isipan? Siguraduhin mo mga katotohanan ng turo ng Diyos ang nandiyan sa isip mo. Hindi ko naman sinabi puro Christian books ang basahin nyo. Kung mahilig kayo magbasa ng geography, anatomy, at kung ano-ano pang mga aklat ng siyensya, ay basahin po ninyo. Dahil yun ang gusto ninyo. Yun kayo parang you feel at home doing what you're doing. Kasi mga kapatid, kung katotohanan lang ang ating pong ilalagay sa ating isipan, kabutihan para sa atin. Hallelujah. Sabi nga ng Bible, kung atin raw pong babasahin at papag-aralan sa saliksikan salita niya, ito po'y mas matamis pa raw sa pulot pukyutan. Can you imagine that? More to be desired are this or the word of God than gold. Ano raw? Kailangan marami tayong ginto
sa panahon ng mga taripa na to, kailangan may investment ka, ginto. At dito sa lugar na to, ibibigay mo sa kanya yung kwintas na ginto mo, yung machine tutunawin, yung ginto na yon, tapos babayaran ka ng halaga nung binigay mo dun sa machine na yon. Kasi ang ginto, importante na raw sa panahon natin, mas higit pa sa pera at Bitcoin at kung ano-ano pa. Pero ano sabi ng Bible? More to be desired are the word of God than gold, yea, than fine gold, which, yea, that it is sweeter than honey, than the honeycomb. Dahil mas matamis pa raw pag tayo po ay nag-aral ng salita ng Diyos at ating pumatutunan ng katotohanan ng salita ng Diyos, mas matamis pa raw ito sa pulot-pukyutan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Shine your light. Shine your mind with God's truth. Let the Word of God challenge. Hamunin. Let God's Word permeate. Dumaloy. Let God's Word transform, baguhin ang mga maling isip natin, mga kapatid, na minsan ay ating pong naiisip sa ating sariling buhay. Minsan marami tayong mga maling mga idea sa buhay. Kailangan po mapalitan ito ng katotohanan ng salita ng Diyos. Romans 12:2 says, reminds us to be transformed and not conformed. Be not conformed into this world, but be transformed by the renewing of your mind through God's Word. Sabi po rito, sa pagbabago ng isip sa pamagitan ng salita ng Diyos. Have you read in the Bible that you need to be baptized? Doon po sa hindi pa po bautismado dito, akin nga po sanang inisip na bago po tayo magkaroon ng May 1 na swimming, mga kapatid, ating po naanyayahan yung ating mga hindi pa po nadadala sa Lord, sa Panginoon na miyembro ng ating pamilya. Kasi mga kapatid, para pagdating po sa May 1, mga kapatid, ang formalidad na lang po. Sasabihin na lang natin, eto na ang tubig. You can be baptized right now. So sa makatwid, mga kapatid, maganda na maging handa tayo na pag tayo po ay pupunta sa ating swimming, mga kapatid, ang isip pa rin natin kaluluwa. Palapakan po natin ang ating Diyos. Ano po sabi ng Bible? Have you read in the Bible that you need to be baptized in Jesus' name? Not just knowing. Alam ko na yan, Pastor. Ay, hindi po pwedeng alam nyo lang. Kailangan nangyari po sa ating buhay. Kailangan naranasan natin. Kasi marami pa pong mananampalataya. Sabi nila, Christian sila, pero hindi pa bautismado sa pangalan ni Hesukristo. Ang nakakalungkot pa, meron ako nakita sa TikTok, I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. O, asan ang pangalan dun? Ano naman yung pastor? Sincero naman. I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay naman, nagbabaptize din sila. Pero asan ang pangalan? Baptize in the name of Jesus for the remission of sins. Yan. Gusto mo tuloy makialam minsan paano kung doon sa swimming pool natin sa doon sila magbabaptize ng ganon. Sasabihin ko kay pastor, kumpletuhin ko kaya Acts 2:38. Ano po 'yon? Baptize them in the name of Jesus. Tapos dagdagan pa natin, mga kapatid, Acts 22:16. Sabi po sa Acts 22:16 na ginagawa po ng church na to, arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Kaya ang ating pong ating Elder Jerry, sinasabi niya sa lahat na magpapabaptize, handa ka na ba magpabautismo? Opo. Sabihin mo, Panginoon Jesus, iligtas mo ako. Panginoon Jesus, iligtas mo ako. Ilulubog na kita. Bakit ba ganun? Sumusunod na nga ng bautismo, may ganyan pa. Para kilala, mga kapatid, nung binabautismohan, yung tagapagligtas niya. Sino tinatawag mo? Si Hesukristo. Lubog ka na.
Sa iba, hindi pa ano eh. Saan ka ba nabautismo? Pangalan Ama, Anak o Espiritu Santo? Wala kasi pangalan. Yun po ang problema. Kaya dapat, yung salita ng Diyos pa rin ang nasusunod. Tama? Doon sa Oman na magbaptize kayo ron, gamitin nyo to Acts 22:16. Maganda yan. Para yung nababaptize doon, kilala niya talaga yung tagapagligtas. Hindi lang siya nabaptize in Jesus' name, tinawag niya pa yung magligtas sa kanya. Talagang, kumbaga sa steak mga kapatid, talagang well done. Talagang lutong-luto, ano? Pastor, hindi ko masyado naintindihan sinabi mo kasi gusto ko yung medium rare. Ganun pala. Okay lang. Okay. Sabi po rito, pangatlo, diretso na natin. Light up your life by doing God's will. First, gawin raw natin ang pagliwanag through prayer at pagsunod sa ating isipan na nagliliwanag sa katuruan ng Lord. At pangatlo, magliwanag raw tayo sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. His will is for you to worship and serve Him. Tama ba ako? Kalooban ba ng Diyos kaya ka dapat nasa church, sambahin at pasalamatan siya? Attend church for fellowship with others. Hebrews 10:25 tells us of the importance. Huwag raw po natin kalimutan ang pagfe-fellowship kada linggo. Hindi katulad ng ginagawa ng mga pagano na wala silang oras para sa Diyos. Pero ikaw na mananampalataya, ikaw ay sumasamba sa Panginoon. At kung gusto mo mag-jogging, nagja-jogging ka sa ibang oras, hindi sa araw at oras ng pagsamba sa Panginoon. Church, this will help us grow in our trust in the Lord. Pag nakikita na tayo'y tuloy-tuloy sa pagiging tapat, sa pag-fellowship at pagsamba, tayo po ay hindi basta tutumba sa ating pananampalataya. You won't stumble in the dark if you walk in the light of God's will and God's word. Palakpak sa Panginoon. At huli, light up your spirit with His Spirit. Importante po ito. Kung gusto natin magliwanag, minsan sasabihin mo, Pastor, nung pagkatapos ng fasting, naku po, fully charge ako. Pero ngayon, 1 week after the fasting, mukhang wala na akong power. Ay, dikit mo lang yung charger mo sa Holy Spirit ng ating Panginoon. Yung po ang nagpapalakas sa atin. It is the Holy Ghost and a Holy Ghost revival that keeps you alive. Right? Merong awit na gano'n, ano? What keeps you alive? It's the Holy Ghost power that keeps me alive. At ang Holy Spirit power, yan po ang pinanggagalingan ng kaliwanagan. Kaya tayo nagliliwanag, di naman dahil sa atin, mga kapatid, ang sabi ng iba, nung ginamit kong produktong ito para akong luminous, sa madilim, may liwanag ako. Pansamantala lang yan. Sinasabi kong liwanag dito, liwanag galing sa Holy Spirit. Na dun kasi galing yung puwersa, yung kapangyarihan. Daily submit. Hallelujah. Sabi rito, your life to His guidance. Tama ba? Kailangan ng banal na Espiritu ang siyang gumagabay palagi sa atin. Give control to Him, trusting that He has a plan for you that is better than anything you could ever imagine yourself. Bakit kaya sinabi yun na gagawin ng Holy Spirit yung pinakamatinding plano niya sa atin na higit pa sa ating isip? Because His ways are higher than our ways. Iba ang isip ng Panginoon. Wala sa katiting ng isip ng tao. Kaya wag natin dadayain na ating sarili na mas marunong pa tayo sa Diyos. Woo! Hallelujah! Be filled with His Holy Spirit. Magpakpuspos ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Do you want a refill today? Natanggap mo na yan, pero kailangan ikay ma-refillan uli.
para kang linalagyan ng gasolina. Hindi pwedeng isang beses ka lang linagyan ng gasolina, habang buhay ka na aandar. Hallelujah. Sa nakita na L300, linagyan ng gasolina ngayon, habang buhay na umaandar. Sana lahat ganon. Hindi ka na malulugi. Tumaas, bumaba ang krudo o ang gasolina. Hindi na ako maglalagay ng gasolina dahil isahan lang nalagay, okay na. Hindi po ganon. Kailangan mag-refill tayo ng banal na Espiritu. Kumbaga sa telephone, sa cellphone mo, alam mo kung kailangan i-recharge. Huwag mong i-recharge ang telephone mo, kamutin na yung cellphone, o walang-wala na, dahil baka masira yung iPhone mo, o whatever phone you have. Masisira yan. Kailangan may power pa siya bago mo, i-recharge mo na, bago ito mawala. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, as you live a life that will reflect His love, always be filled with the Holy Spirit. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, sana ay meron po tayong panauhin ngayon dahil akin po silang hahamunin na ang ating pong mensahe, live the light. Kahit gusto mong mamuhay ng may liwanag, kung wala si Kristo sa buhay mo, nasa dilim ka pa rin. Narinig niyo ako? Living the light will not be applicable to you because Christ is absent. Kailangan si Kristo ang naghahari sa iyong buhay. He is reigning in the throne of your heart, in your very life. Para mo masabi na makamove ka forward na mabubuhay ka na may liwanag. Posible yun kasi si Kristo nga nabubuhay. Tinanggap mo na bilang tagapagligtas. Sasabihin ng marami, oh, may relihiyon na ako. I have my religion already. That will not bring you to the Lord. Because the Bible says, I am the way, the truth, and the life. Only Jesus can save a sinner like you and me. Walang makasalanan na maliligtas ng relihiyon. Binigay mo 1 milyon. Sinuportahan mo ang iyong relihiyon. Pero the Bible says only Jesus died on the cross. He died, He was buried, and He rose again. And He became the promise keeper, miracle worker. Hallelujah. Ano pa? Promise keeper. He's everything to us, mga kapatid. The only Savior, Jesus Christ. Kaya sana, mga kapatid, bago po natin gawin yung living the light, ating pumuling i-rededicate ang ating buhay sa ating Panginoon. Kung meron dito, mga kapatid, ng hina, nawala sa power source ng Panginoon, nothing that the Lord cannot fix, just come to the Lord and ask for a second chance and ask for forgiveness. Humingi ng tawad sa Panginoon. Yan naman po ang dapat natin gawin. Ang pastor, mga kapatid, para siya ay patuloy na maging matibay sa paglilingkod sa Lord, don't you know that I have to always go back to the gospel? Are you hearing me? Pag ako po nanghihina, minsan, kailangan ko ang strength na galing sa Holy Spirit. I just have to look back to the gospel. So the gospel is not just for those that need to be saved, but for everyone. You go back to the gospel para yung iyong kaligtasan ay palaging sariwa. Naalala mo palagi yung oras na ikay lumapit sa Lord, sumuko. Bakit? So babalik ka ron at sasabihin mo, kaya pala ako naglilingkod sa Lord. Because of the gospel of Christ. At dahil nang hina ka, pinalakas ka na naman ng Lord. Tulad ng sinabi na teaching ng ating teacher nung fasting. Sabi ni Sister Lani, ano bang ginagawa ko rito? Ilang araw akong walang tulog dito. Paggawa lang ng mga assignment ng mga bata. Kasi babago lang pong teacher siya. Wala siyang ginawa kundi bumalik siya doon sa dahilan kung bakit nga ba siya naging teacher. At kung na-reinforce uli yung dahilan kung bakit siya naging teacher, alam ko nang gagawin ko. Sa susunod na linggo, hindi na ganito.
kasi aayusin ko na lahat. At tunay nga, second week, naka-adjust na po siya. Ganon din po ang Kristiyano. Ikaw ba'y may problema? Balik lang sa gospel. Balik lang sa kabutihan ng Lord. Oras ni kay nagsisi, tandaan mo yun. Bakit ka nagsisi? Kasi para mag-reconcile tayo sa Panginoon. Bakit ka nabautismohan sa pangalan ni Hesukristo? Para mahugasan yung kasalanan na mana natin kay Adan at Eva. Bakit ka kailangan mapuspos ng banal na Espiritu? Upang lubusan kang mabago ng ating Panginoong Hesukristo. Dati alam na alam mo yan. Kasi galing ka ng youth camp, puro revival. Ngayon nagtatrabaho ka na. Minsan inaanyayahan ka, Brad, dito na, isang shot lang muna. Oh. Wala namang wala namang nanay mo, wala naman dito. Tayo lang naman dito, one time lang. Ang tunay na subok, mga kapatid, sa panahon, mga kapatid, na tila halos wala nang nakakakita, ikaw na lang. Anong gagawin mo? Pero kung tunay kang mananampalataya, alam mo ang tindig mo. Kasi, ano man ang gawin mo, akala mo hindi alam ng Panginoon, alam niya. Bago mo pa gagawin, alam na. Amen. Kaya, dapat matibay ka sa pagsunod sa Panginoon. Ang sabi nga, tapat ka bang anak? Hindi yung tatanungin, masunurin ka bang anak? Hindi. Tatanungin ka, matapat ka bang anak? Kasi kahit asang ka, tapat ka. Yung masunurin, mas tumaas pa ang level. Kasi hindi lang obedient ang Kristiyanong ito o alagad na to, kundi siya'y tapat na mananampalataya at alagad, katiwala ng Diyos. Lumiliwanag siya. Asan mang kadiliman siya magpunta, lumiliwanag dahil dala-dala niya ang kaliwanagan na binigay sa kanya ni Jesus Christ.